Kayo ba mga kaabang ay updated sa mga issue ng politika dito sa ating bansa? Ang gugulo nila, no? Buti naman sana kung pinag-uusapan nila ay kung paano gawing 100,000 pesos ang minimum ng first time na abroad. At dito naman sa Pilipinas ay gawing 1,000 pesos ang daily wage ng bagong trabahador, provincial rate pa. Okay sana, hindi ba? Kaya lang, at the end of the day, hindi ba, kanya-kanyang kayod lang din tayo, kanya-kanya tayong problema. Magtatrabaho tayo sa umaga, matatapos ng hapon or gabi. Problema lang ay yung gitna, doon sa pagitan ng pagsisimula ng trabaho at bago matapos. May mga nagsasabing nakakatulong ang ating programa para hindi nila mapansin o maramdaman yung paglipas ng oras sa kanilang trabaho. Lalo na sa mga trabahong nakaka-boring, di ba? Lalo siguro sa mga factory workers na every single day ay yun at iyon ang ginagawa. Kailangan talaga ninyo ng pampalipas oras abang nagtatrabaho. Sa mga nakaka-appreciate sa ating programa, maraming salamat sa inyo at narito ulit ang pampalipas oras ninyo. Bagong magandang kwento, hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kaabang mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, lumaki ako sa isang malayong barangay ng mga Ilocano kung saan dalawang klase lang ang antas ng buhay, simple o mahirap. Noong bata pa kami ng mga kaibigan ko, akala namin ay may mayayaman din sa aming barangay. Sila yung mga may abroad na asawa o anak. Nakakabili ng mga bagay-bagay na hindi namin kayang bilhin gaya ng appliances, sasakyan, gadgets, masasarap na pagkain. Sila yung may magagandang bahay, may pintura ang mga dingding nila, may tiles, granite o marble ang mga sahig at may mga reha sa mga bintana. Ilan sa kanila may mga bakod pang pinturado din. May gates na bakal, pinturado or stainless at magaganda ang disenyo. Mabibilang mo naman sa kamay kung ilan lang ang bahay na ganito at dati nga, ang tawag namin sa kanila ay mayayaman. But not until dumating ang isang tao na lubos na nagmulat sa amin ng katotohanang wala ni isa sa aming barangay ang karapat-dapat matawag na mayaman. Wala. Kahit nga daw sa bayan, baka wala pa rin pwedeng masabi na mayaman. Nagbigay siya ng halimbawa ng mga taong mayayaman na alam niya dyan sa Pilipinas. Inuna niya si Manny Pacquiao and Manny Villar. Sumunod ang pamilya C, may-ari ng SM Malls at BDO. At syempre ang kanyang paboritong artistang si Vice Ganda at ang kinaiinisan niyang artista ni si Heart Evangelista. Sila daw ang totoong mayayaman. Marami pa raw ibang mayayaman dyan sa Pilipinas pero sa aming barangay, walang mayaman. Ang taong iyon, Kuya Bono, ay si Maylene. Siya ay apo ng akala namin ay isa sa mayaman sa aming barangay. Ang kanyang lolo ay dating kapitan. May malaking bahay at sila lang ang may swimming pool doon sa aming barangay. Pero sabi ni Maylene, hindi raw sila mayaman. Malayong malayo pa para matawag silang mayaman. Baka daw kasing layo ng Earth sa buwan. Tawagin mo na lang ako sa aking palayaw na M. Kapangalan ko ang aking best friend na si Elio. Parehong Emilio ang pangalan namin at nung 14 anyos kami, ang kuya-kuyahan naming si Kuya Arwan ang nagsabing paghatian namin ang Emilio.
para hindi kami nalilito kapag tinatawag kami. Pareho kasi kaming lumilingon kapag sinasambit niya ang pangalan namin. Pero dati, may iba akong palayaw, Riting. Dahil yon sa tumubong laman sa may tenga ko. Pasensya na Kuya Bono kung hindi ko alam kung anong tawag dito sa Tagalog. Basta sa Ilocano, Riting. Pero bata pa kami noon ay ayaw na akong tawaging Riting ni Kuya Arwan nung malaman niyang ang Riting ay yun niyang tumubong laman sa may tenga ko. Madalas na rin siyang nagbabakasyon noon sa amin at nung 22 years old na lang siya nag-for good sa aming barangay at noon nga kami nagkadikitang mabuti at naisipan niyang baguhin ang palayaw namin ng katokayo kong si Emilio. Ikaw na lang si M at ikaw naman si Ilyo. Laging malakas ang boses ni Kuya Arwan. Akala mo galit lagi. Laking Maynila siya na napilitang umuwi ng probinsya upang mabuhay ng marangal dahil naghirap ang pamumuhay nila sa Maynila. Noon ay tumira siya sa kanyang Lolo Juan na malayo naming kapitbahay. I mean, walang bahay sa pagitan ng mga bahay namin at bahay ni Lolo Juan pero malawak na kakahuyan ang nasa pagitan. Kaya ako nasabing kami ay magkapitbahay. 4 kami magkakaibigan noon. Naisip ni Kuya Arwan ng S4 na pangalan ng aming samahan. Solid 4 daw ang ibig sabihin ng S4. Ako, si Elyu, si Kuya Arwan at si J-Rick pero tagabungad ng barangay si J-Rick. 4 na sityo ang babagtasin niya upang makarating sa aming purok na pangalawa naman mula sa dulo ng barangay. Ang aming barangay dyan sa Cagayan ay hindi pinagdamutan ng Diyos ng mapagpalang kalikasan. Malapit lang ito sa Sierra Madre Mountain Range. Mayroon itong sapa na dinadaluyan ng malamig at malinaw na tubig. Mataba ang lupain kaya't walang mamamayang masipag ang pwedeng magutom. Palay, mais at gulay ang aming pangunahing produkto. At ang pagsasaka, Kuya Bono, ay madali namang natutunan ng dating Manila boy na si Kuya Arwan. Mayroon kaming tambayan sa malawak na lupang puno ng malalaking punong kahoy sa pagitan ng aming dating bahay at bahay ni Lolo Juan na lolo ni Kuya Arwan. Pagmamayari ang lupang iyon ng pinsan ni Lolo Juan na nakatira naman sa Isabela at plano daw tayuan ng bahay bakasyunan. Kaya lang si Lolo Juan na mismo ang nagsabing pangarap lang daw ang rest house na yon na malabong matupad dahil yung bahay nga daw ng pinsan niya sa Isabela ay hindi mapaganda. Isang kubo sa ilalim ng malaking puno ng mangga ang isa naming tambayan. Doon kami mas madalas pero may isa pa kaming tambayan sa pusod ng gubat, sa paanan ng bundok, tabi lang ng sapa. Nagsimento kami ng upuan doon, balak namin ay 2 mahahabang upuan sana ang gagawin namin. Magkaharap at mayroon pang sementadong mesa sana sa gitna. Yun ang una naming plano pero isang mahabang upuan lang ang nagawa namin dahil hindi biro ang mag-akyat ng semento, bakal, hollow blocks at buhangin doon. Hollow blocks kasi ang ginamit naming pinakapaa ng upuan. Sa nagawa naming upuan, may lapad na kalahating metro at may habang kulang 2 metro. Pinulido namin ang pagkaka-finish ng ibabaw noon pero binaboy lang ni Kuya Arwan dahil naisipan niyang iukit doon ang mga palayaw namin sa ilalim ng malaking letter S at malaking number 4. S4. Yung sa akin ay letter M lang. Kay Elio ay letters L at U. Kay J-Rick ay letter J-Rick. At kay Kuya Arwan naman ay letter R at number 1. Mabuting kaibigan si J-Rick, Kuya Bono, pero madalang namin siyang makasama noon. Hindi lang dahil malayo kami sa lugar niya kundi mahigpit ang mga magulang niya.
Pinag-aral kasi siya at nais ng magulang niyang maiwas siya sa barkada, lalo na kay Kuya Arwan. Isang pinsan kasi ni Jeric, si Kuya Macro ang nakasama ni Kuya Arwan noon sa Maynila. Magkaibigan dati sila pero nasira ang pagkakaibigan nila at malaki ang galit ni Kuya Macro kay Kuya Arwan, kaya't natural, wala itong magandang ikukwento sa mga magulang ni Jeric dahilan para naisin ng mga ito na iiwas si Jeric kay Kuya Arwan. Pero dahil mahalaga naman kami kay Jeric ay nagtsatsaga pa rin siyang pumuslit sa magulang niya para lang mapuntahan kami. Bilang patunay pa sa katapatan ni Jeric sa amin nung 4th year high school kami ay nagkaroon ng liga sa barangay, intercolor, red, yellow, green, blue sa 16 under. Green kami noon, si Kuya Arwan ang aming coach. Si Kuya Macro naman ang coach ng red. Pero sa amin sumali si Jeric. Mayroon ding senior noon para naman sa 17 pataas at naglaro din si Kuya Arwan. Sa totoo lang maangas lumaro si Kuya Arwan pero hindi sila nanalo noon at kami naman sa green ay hindi nakapasok sa semifinals. Okay lang yon sa amin kasi hindi naman talaga kami nakafocus sa pagbabasketball. Lalo na kami ni Elio dahil pareho kaming mahirap at marami kaming ganap sa buhay. Nag-aaral kami pero tumutulong pa rin sa mga gawaing bukid na siyang mas mahalaga kaysa sa paglalaro ng bola. Hindi man kami hinangaan ng mga chicks sa basketball court pero hinangaan naman kami ng mga matatandang may mga anak na hindi nila mautusan. Kasi kami ni Elio ay mga huwarang anak, masisipag, nanakem sabi nila sa Ilocano, at kami ay never naging pabigat sa aming mga magulang. Hindi ito pagyayabang Kuya Bono kasi mas maraming aspeto na magpapakababa kami. Una na itsura, wala kami nun ni Elio, lalo na ako. Pangalawa, yaman. Wala din kami noon. Talino, meron din naman pero diploma, wala din dahil hindi namin pareho na-afford ang makatapos ng kolehiyo. Pero kailangan kong sabihin ito Kuya Bono, mas gwapo si Elio sa akin kung mukha lang din ang pag-uusapan. Magaganda kasi ang mga mata ni Elio, medyo matangos din ang ilong. Noong edad 18 nga kami, medyo hawig ni Elio yung dating artista na si Alfie Anido, kung maitim ito. Noong mga bata pa kami, cute talaga si Elio. Kaya lang habang lumalakas siya, madalas nang maarawan, nagbago na ang kulay ng balat niya hanggang sa naging ulikban na rin kagaya ko. Para lang ma-imagine ninyo ang mga itsura namin. Si Kuya Arwan matangkad na medyo payat, maputi siya nung una. Matulis ang ilong pero malalaki ang mga mata at pustiso ang isang ngipin sa harapan. Dati, madalas niyang gamitin ang pagiging bungi niya para patawanin kami. Si Jeric naman ay moreno na kulot. Siya ang pinakamatangkad sa amin. May malaki siyang nunal sa pagitan ng ilong at labi. Maganda ang pangangatawan ni Jeric kasi sagana siya sa masasarap na pagkain. May kaya kasi ang kanyang pamilya. Hindi rin siya sanay sa mga gawain dahil maraming babae sa bahay nila. Lola niya, mama niya at tita niya. Kaya naman pati brief niya, ibang tao pa ang naglalaba. Ako since natuto akong mag-brief, wala nang ibang taong nakakahawak ng pang-ilalim ko. Nanay ko ang naglalaba ng mga damit namin pero brief, paglabas ko ng banyo, nalabhan ko na ang brief ko at isasampay ko na lang. Maganda rin naman ang panganganawan ko dahil sa mabibigat na trabaho. Yun nga lang, sunog din ang balat ko at ang kagwapuhan ng mukha ay isang pangarap lang noon sa akin. Hindi sa gwapo na ako ngayon kundi
Natutunan ko na lang kasing tanggapin na ito lang talaga ang mukhang nakayanang gawin ng magulang ko kaya okay na ako. Isa pa ding nakatulong sa akin para matanggap ko na hindi ako gwapo ay ang salita ni Kuya Arwan noong magkaangasan na naman sila ni Kuya Macro. Sabi kasi ni Kuya Macro kay Kuya Arwan, "Sa Manila, pangit ka na. Mas lalo ko pang pumangit dito sa probinsya." Ang sagot naman ni Kuya Arwan, "Tanggap ko na pangit ako, Macro. Ang hindi ko matatanggap ay pag itong mukha ko ay naging kamukha ng mukha mo." Sinasabihan nilang adik si Kuya Arwan noon, kami ang nagsasabing hindi. Oo, mukha siyang user dahil medyo payat nga at malalaki pa ang mga mata pero hindi naman kami ganun ka-ignorante para hindi malaman kung ano ang adik sa hindi. Alak, oo. Umiinom kami kahit nung mga 15 anyos pa lang kami. Lahat ng gin mix natikman na namin, lalo na kapag kasusweldo lang namin. 15 anyos kami pareho ni LU nung masabak kami sa construction noong magpagawa ng bahay si Engineer Bong na pinsan ni LU sa Purok 3. Yun ang sentro ng barangay namin. Naroon ang kapilya, barangay hall, basketball court at elementary school. Unforgettable ang unang karanasan namin sa construction. Napakaswerte namin dahil bukod sa mabait si Engineer Bong ay kahit sipag pang magturo. Sabi niya noon, huwag daw kaming makontento sa papyon-pyon lang. Kung interesado daw kami sa construction, mainam na maaga pa lang ay matuto na kami sa trabaho ng mga skilled workers. Sa totoo lang, kapag pinapanood mo ang mga skilled workers, parang ang dali ng ginagawa nila. Pero kapag ikaw na ang gagawa, mahirap pala. Pero hindi kami sumuko ni LU. 4 na buwang ginawa ang bahay ng magulang ni Engineer Bong. Nung matapos yon, marami kaming natutunan. Kaya naman kapag bakasyon at wala ng trabaho sa bukid, nasa construction kami. Pangalawang project na sinabakan namin ay project pa rin ni Engineer Bong sa bayan naman. Bahay din na 2 palapag. Graduate na kami ng high school ni LU noon. Pareho na kaming 16 years old. That time ay kasama din namin si Kuya Arwan na kay bilis pang na-promote sa trabaho. Ginawa siyang timekeeper at bodigero ni Engineer Bong. Pareho lang ang sweldo namin pero mas magaan ang trabaho ni Kuya Arwan dahil madalas tatayo-tayo lang siya. Tumitingin lang ng mga tamad, mga nalilate at nagbibilang lang ng mga materyales sa bodega. Nililista ang mga nababawas. May motor si Kuya Arwan noon. Lumang Honda TMX na walang plaka. Wala din siyang lisensya at isang hapong uwian na. Sa kalsada palabas ng highway ay may mga LTO. Sa kabilang kalsada ay nakahilera ang mga kagaya ni Kuya Arwan na walang lisensya. Nakahinto sila at naghihintay na umalis sa mga kawani ng LTO. Doon naman sa kinaroroonan naming kalsada ay may 3 motor lang. Matyaga kaming naghihintay dahil wala namang ibang daan. Hanggang sa akala ko ay biglang umulan dahil pinatakan ako ng tubig. Pati pala si LU. Nagkatinginan kami pero biglang may boses ng babaeng nag-sorry. Paglingon namin sa loob ng bakuran ng magandang bahay kung saan nanggaling ang boses ng babae ay may 2 dalagang nakangiti. Sila ay nagdidilig gamit ang hose. "Sorry mga pogi," sabi ng babaeng maiksi ang shorts. Yung kasama niyang naka-jogging pants ang may hawak ng hose ay tila nahihiya. Lumapit yung sexy sa bakod at kay Elio nakatingin. "Anong pangalan mo, kuya?" Tanong niya kay Elio. "Elio." Si Kuya Arwan ang sumagot na noon ay lumapit sa amin.
Iniwan muna ang kanyang motor. Eto naman si M. Sabi pa ni Kuya Arwan sa babaeng sexy, kasabay ng pag-akbay sa akin. May GF na ba yang si LU? Tanong ulit ng babae na halatang hindi nagka-interes sa akin. Wala pa, pareho silang dalawa, wala pa silang GF. Sagot ni Kuya Arwan. May cellphone ba si LU? Baka pwedeng makuha number niya. Sabi ulit ng babae. Wala pa pero ako meron. Pinapagamit ko naman sa kanila ang cellphone ko Kunin mo number ko? Kinuha nga ng babae ang number ni Kuya Arwan. Natanaw ko na lang na binigay ni Kuya Arwan ang number niya. Nasa motor na kasi ako noon. Sinadya kong lumayo dahil nainsulto ako. Napahiya na hindi man lang ako pinansin ng babaeng yon. Kapag talaga sa pagitan namin ni LU, siya lang lagi ang napapansin. Talaga kasing malayong mas gwapo siya sa akin, lalo na nung mga bata pa kami. Cute na cute talaga si LU noon. Kung hindi ako nagkakamali ay grade 3 kami noon. Christmas party sa school. May part na magsasayaw ang lahat. Modern dance yun pero dapat babae ang partner ng lalaki. Si LU biglang hinila ni Marilyn. Si Marilyn ay isang tisay. English ang tatay niya, lalaking taga-England. Pinay ang nanay niya, Ilocana, taga dyan sa Cagayan. Nung time na yon maganda na ang sayaw ni Marilyn pero si LU nakatayo lang. Nakasimangot pa at gusto niya nang iwanan si Marilyn. Kahit noon kasi mga bata kami ay sobrang mahiyain si LU. Yung mami ni Marilyn na noon ay 2 gadget ang gamit pagpipicture at pagbi-video. Kamerang di-film pa ang uso noon, Kodak at yung camcorder. Sinabihan pa niya si LU na sumayaw din. Malakas ang pagkakasabi niya at akala ni LU ay sinigawan siya kaya umalis si LU sabay kusilap sa mami ni Marilyn. Ako naman ang sinunggaban ng mami ni Marilyn at ipinareha sa anak niya. Siyempre, sumayaw naman kaagad ako kaso si Marilyn naman ang sumimangot at huminto sa pagsasayaw at ang sabi pa, Mommy, I don't like him. He's ugly. Hanggang ngayon, Kuya Bono, kapag naalala ko yon ay napapangiti na lang ako. Gwapo talaga sana si LU kung inalagaan lang niya ang sarili niya. Sabi niya, magsasaka daw siya, natural lang na madumi siya. Grade 4 kami ay wala na sila Marilyn sa barangay namin. Nagpunta na sila sa UK. Lolo na lang niya at tita niyang Pipi ang naiwan sa aming barangay. Mommy, I don't like him. He's ugly. Laging umuugong sa utak ko noon yon. Nung grade 3 pa lang kami at kaklase pa namin si Marilyn, kapag nakakasalubong ko siya, iiwas ako dahil sa takot kong baka laitin ulit ako. Wala namang may gusto sa kanya sa klase namin noon kasi hindi siya marunong magtagalog o Ilocano. Pati teacher nga namin ayaw sa kanya dahil napipilitan si ma'am noon na i-translate sa English ang lecture para lang sa kanya. Kaya nung umalis sina Marilyn sa aming barangay, kulang na lang ay magpapiesta sa tuwa si ma'am. Mommy, I don't like him. He's ugly. Yun ang unang pagkakataon, Kuya Bono, na nalaman kong pangit ako. At kinalakhan ko yon. Kaya naman pagdating sa babae, talagang -0 ang confidence ko. Nakatuntong ako ng second year college sa kursong agriculture, Kuya Bono. Sumuko lang ako na magkasakit na ang tatay ko
At yung nakababatang kapatid kong si Melly ay magpapakamatay daw kapag pinaghinto ng pag-aaral kaya siya na lang ang nag-aral. Tumulong na lang ako sa pagpapaaral sa kanya dahil noon ay nag-asawa na rin ang kuya namin at inuwi ng asawa niya sa Jadi, Nueva Vizcaya. 3 lang kami magkakapatid, Kuya Bono, at ako talaga ang walang itsura. Sa 2 taon ko sa college noon, 4 na taon sa high school, ni minsan hindi ko tinangkang manligaw sa personal pero nagka-GF ako, Kuya Bono, 5 pa nga sa text. Uso ang text noon. May mga text clan pa nga pero kapag eyeball o yung magkikita-kita ang mga members ng clan, hindi ako nagpupunta. Yung 5 kong girlfriends, naging ex ko lang at pare-pareho ang dahilan kung bakit ako brinake. Ayaw kong makipagkita. Gayunpaman ay alam kong dapat akong magkaroon ng girlfriend na aasawahin sa takdang panahon. Noong 21 na ako, 2 na ang putot ni Elio. Putot ay anak sa Ilocano. Nag-asawa siya sa edad na 18. Kaya naman nung 21 kami ay may 2 na siyang putot. Noon naman ay pinilit ko ng sarili kong gumalaw at sa dami ng babae sa aming barangay ay si Eileen ang napili kong ligawan. Hindi rin kagandahan si Eileen, Kuya Bono, pero hindi naman din kapangitan. Kumbaga it's a tie kami. Pero maraming magagandang qualities sa Eileen kagaya ng simple lang siya, masipag sa mga gawaing bahay, masinop sa katawan at sa bahay, magalang sa matatanda at mayroon din siyang talino. Dahil nga sa kanya, Kuya Bono, ay nagkahilig akong magbasa ng mga magazines, libro at higit sa lahat, pocketbooks. College level din si Eileen, Kuya Bono, kaso mayroon daw siyang malalang asma noon kaya natigil ng pag-aaral. Nung gumaling siya ay wala ng kapasidad ang magulang niya na pag-aralin siya dahil nalubog ang mga magulang niya sa utang sa pagpapaaral sa mga kapatid niyang nakatatanda sa kanya. Sa kawalan ng magawa noon sa aming barangay, yung mga libro ng mga kapatid niya ay binabasa niya. Nursing ang panganay nila, civil engineering ang sumunod, pilit daw niyang iniintindi ang mga textbooks ng mga kapatid niya. Hanggang sa magkahilig na siya sa pocketbooks, English pati Tagalog na nobela. At nung unang pagkakataon nga akong magpaalam sa kanya na aakyat ako ng ligaw, ang sabi niya, hindi pwede mamayang gabi, Emilio. May tatapusin kasi akong nobela. Natigilan pa ako noon. Akala ko nagsusulat na siya pero napansin yata niyang tila nagtaka ako. Iyong binabasa ko. Ending na mamaya. 17 pages na lang kasi. Akala ko writer ka na. Actually, since nahilig ako magbasa, nangarap na rin ako maging writer kaso bawal na sa akin ang mangarap, Emilio. Bakit naman? Di ba sabi nila libre nga daw mangarap? Oo, pero masakit kapag na-realize mo na hanggang pangarap ka na lang. Kaya eto, sa pagbabasa ng mga kwentong fiction ko na lang pinapalipas ng bawat araw ko. Nakakailang nobela ka sa isang araw? No? Grabe ka naman. Isang nobela kapag English, inaabot ako ng 1 linggo kasi kapag may word na hindi ko maintindihan, hinahanap ko pa sa dictionary ko. Pag Tagalog naman, yung pocketbook na nirerentahan ko sa bayan, 1 araw lang. Kasi syempre, hindi lang naman pagbabasa ang ginagawa ko maghapon, no? Ako nga lahat gumagawa dito sa bahay, Pag lang bakante ko at bago matulog sa gabi, tsaka ako nakapagbasa. Eileen, hindi ka mahilig makipag-textmate? Dati mahilig pero nagsawa na rin ako. Bakit? Mas gusto kong magbasa ng books kaysa naman messages ng mga taong pagjojowa lang ang nasa isip. Pero nagka-boyfriend ka, di ba? Si Christian? Oo, pero saglit lang kami. Nag-break din kami kaagad kasi may third party. Then, pumatol din ako sa mga textmate. Natsipan nga lang ako kaya tinigil ko din. I mean, medyo mataas na kasi ang expectation ko sa relationship dahil alam mo na sa mga kwentong nababasa ko. Ano ba kasi expectation mo sa relationship?
Saglit niya akong sinulyapan hanggang sa, Emilio, may papahiram akong pocketbook sa'yo. Basahin mo para malaman mo kung anong relationship ang gusto ko. Gusto mo ba? Sige Eileen, para sa'yo. Magbabasa ako. Binasa ko nga ang Precious Romance pocketbook na yun noon. Nakalimutan ko na lang ang pangalan ng author pero yung plot ng kwento, tanda ko pa kasi medyo okay din talaga. Babae ang bida, Eva ang pangalan. Mahirap lang siya pero mabait at angkin din ang simpleng kagandahang kaaya-aya. Siya ay isinilang at lumaki sa isang barangay sa tabi ng dagat. May kasintahan si Eva. Engaged na siya sa isang makisig at masipag na mangingisda na namatay sa laot dahil nangisda kahit dati nang sinabi ng mga nakatatanda na may paparating na bagyo. Hindi na nakauwi ang lalaki, hindi na rin natagpuan ang katawan nito. Dahil sa pagdadalamhati, tuwing umaga nagpupunta pa rin si Eva sa dalampasigan. Nag-aabang ng kasintahang dadaong, uuwi lang kapag sumikat na ang araw. Isang umaga, isang gwapong binata ang mag-isang sakay ng bangka. Yun si Gino. Taga-ibang isla daw siya at naghahanap ng lugar na matitirahan dahil magulo ang buhay niya sa kanilang isla. Nakamove on si Eva dahil kay Gino. Hindi kasi niya napigilan ang sarili na ma-fall dahil napakagwapo ni Gino, mabait at masipag pa, at may talento pala sa paggagamot gamit lang ang mga herbal o dahon-dahon sa paligid. Makaraan ng 2 taon nagpasya na silang magpakasal, sina Gino at Eva. Ngunit bago yon ay nagtapat si Gino. Ang kanyang kagwapuhan daw ay produkto lamang ng siyensya o plastic surgery. Ang kanyang tunay na mukha daw ay pangit. Hiniling ni Eva na makita ang dating itsura ng lalaking pakakasalan niya. Isang litrato ang inilabas ni Gino. Nasindak si Eva ngunit pinagpatuloy pa rin ito ang pagpapakasal kay Gino kaya naging mag-asawa sila. Sumunod na challenges sa kanila ay ang nakaraang buhay ni Gino sa kanilang isla. Baon pala ito sa utang at maging ang lupain ng magulang ay ibinenta upang maipambayad sa plastic surgeon. Upang matahimik lang sila, nag-abroad si Eva upang makatulong sa pagbabayad sa mga utang para sa peking mukha ng asawa niya. Iniwan niya ang mister na noon ay biglang naging albularyo bigla. Nanggagamot sa mga may sakit kapalit ng konting pera o kaya pagkain, bigas o isda. 7 taon sa abroad si Eva at noong bayad na ang utang nila ay nagpasya na itong umuwi para makapagsimula na raw silang bumuo ng pamilya. Gusto na ni Eva noon ang magkaanak. Umuwi nga siya at nadatna ng kanyang mister na pangit na ulit dahil nag-expire na ang produkto ng siyensya. Lahat ng kaibigan niya at halos lahat ng miyembro ng kanyang pamilya ay nagsabing hiwalayan niya ang asawa niya dahil kung hindi ay manganganak lang ito ng pangit din kagaya ng mister niya. Hindi niya pinakinggan ng mga kaibigan at kamag-anak niya, sa halip ay inaya nito si Gino na umalis na lang sa kanilang isla at doon na lang sila manirahan sa pinagmulang isla ni Gino. Total ay bayad na ang mga utang ng lalaki sa kanilang isla. Pumayag si Gino sa pagsasabing baka daw pagsisihan ni Eva ang desisyon niyang lumipat sa kanilang isla. Ni minsan kasi ay hindi pa nakapunta si Eva sa isla nila Gino. Ang sagot ni Eva ay wala daw siyang pagsisisihan hanggat kasama nito ang asawa. Niyakap siya ni Gino bago dumaong ang kanilang bangka kung saan maraming tao ang tila kanina pa nag-aabang sa kanila. Nung makasampa ang bangka sa dalampasigan ay biglang nag-ingay ang mga taong nag-aabang. Sabay unat sa tarpaulin na dati ay nakarolyo.
Sa tarpaulin ay nakasulat ang mga salitang "Welcome home, Doc Gino and Eva." Ang ending nun, Kuya Bono, tunay palang doktor si Gino ngunit totoo ding hindi gwapo. Sinadya lang magpanggap na mahirap upang makahanap ng matapat na asawa o babaeng iibigin siya kahit huwad ang maganda nitong itsura. And they lived happily ever after. Matagal akong napatungangan nung matapos kong mabasa ang pocketbook na yon. Umaalingaw-ngaw sa utak ko ang isang tanong. Bakit yon ang pinili ni Eileen na basahin ko? Dahil ba pangit ako? Kinabukasan ng gabi ay nasagot ang tanong ko, pero ang sagot ni Eileen ay ganito. Oo, Emilio, dahil pangit ka. Pero hindi lang naman ikaw kundi maging ako din. Pareho lang tayo hindi nabiyayaan ng magandang itsura, pero hindi mo ba nakuha ang mensahe ng kwento? Emilio, nabubuo ang tapat at wagas na pag-iibigan kahit sa mga pangit na kagaya natin dahil ang nakikita ng mata ay hindi kagaya ng tinitibok ng puso. Sa madaling salita, Kuya Bono, ay naging kami nga ni Eileen. Siya ang unang babaeng nakarelasyon ko at aaminin kong nabigla ako dahil hindi siya nahihiya sa mga tao. Ang ginusto ni Eileen ay hindi tipikal na relasyong boyfriend-girlfriend. Kapag magkasama kami, kahit nasaan kami at kahit sino ang nasa paligid, kung kailangan niyang ipakita ang pag-ibig niya sa akin, gagawin niya. Gaya lang noong nanonood kami ng liga ng basketball, mainit noon at ko'y pinagpapawisan syempre. Pinunasan niya ang pawis ko kahit marami ang nakakakita. Pinagtatawan kami ng ibang tao, yung iba nandidiri sa kaswitan ni Eileen sa akin. Pero wala siyang pakialam. Ang sabi pa nga niya, hindi lang ang mga magaganda at gwapo ang may karapatang magkaroon ng sweet love story, Emilio. Paglaon, Kuya Bono, ay nakasanayan ko rin ang gawin ni Eileen. Naging final ang aming desisyon na sa edad 25 ay magpapakasal na kami. 21 lang ako noong maging kami at may 4 na taon pa akong mag-iipon ako. Si Eileen naman noon ay kinuha ni Ate Basang para mag-tutor sa kanyang anak dyan sa aming barangay. Si Ate Basang ay OFW sa Australia at malayong kamag-anak din ni Eileen. Hindi tapos ng college si Eileen pero talagang may talino nga at dahil elementary lang naman ang tinuturuan niya ay nawili siya dahil nga kumikita pa. Tila magbiyanan na rin ang relasyon ni na Eileen at ng magulang ko. Palagay na siya sa aming bahay, ganun din ako sa kanila. Pero iginalang ko ang pagkababae niya. Mahigit 4 na taon kaming nagsama bilang magkasintahan pero walang mas higit sa halikan ang namagitan dahil pareho naming gusto na dapat karapat-dapat siya sa kanyang isusuot na trahe de boda. Aminado ako na noong maging kami ni Eileen ay nabawasan na ang panahon ko sa aking mga kaibigan. Pero sabi ni Elio, sa una lang yan. Kapag nagsawa ka na sa kasitan at nai-stress ka na sa asawa mo, babalik ka rin sa barkada. Pabirong sabi ni Elio noong minsang magkainuman kami sa bahay ni Kuya Arwan na noon ay kapiling ng asawa at anak niyang dati ay iniwan niya sa Maynila. Nung mag-for good sa aming barangay si Kuya Arwan ay may anak na siya sa Maynila pero hindi siya tanggap ng pamilya ng babae. Nagmamahalan sila at doon pa ako bumilib kay Kuya Arwan. Kahit magkalayo sila ng ina ng anak niya, never siyang nahumaling sa ibang babae at nagawan pa niya ng paraan na sa bandang huli sila din ang magsasama. Hanggang ngayon, Kuya Bono, saludong-saludo ako
sa aming Kuya Arwan. Si Jeric ay nabigo namang makatapos ng pag-aaral at siya ang nagmana ng bukid ng tatay niya, kaya't madalas noong kasuitan pa namin ni Eileen ay silang tatlo ang laging magkakasama, sina Kuya Arwan, Elio at Jeric. Madalang ko na silang makasama noon dahil nga kahit hindi pa kami kasal ni Eileen ay nanindigan na akong ilaan ang buong buhay ko sa kanya. Sabi ni Elio, sa una lang daw ang sweetness namin ni Eileen. Babalik daw ako sa barkada kapag nagsawa na ako sa kaswitan namin. Sabi pa nga niya sa akin noon, 2 o 3 taon lang yan, Em. Pagkatapos ninyong magpakasal ni Eileen, magsasawa ka rin sa kaswitan nyo. Mawawala na yung mga lambingan na yan at ang papalit dyan inis, stress. Kaya ito tandaan mo, ang mangyayari dyan, sa amin ka pa rin babalik. Mali si Elio, Kuya Bono. Maling-mali siya dahil hindi pa nga kami nakakasal ni Eileen ay nagbago na siya. Dahil sa afam na ipinakilala sa kanya ni Ate Basang. Napansin ko ang biglang panlalamig ni Eileen noon hanggang sa nagawa ko pang makipag-inuman sa mga barkada ko upang kunin ang kanilang payo. Nakainom ako nung puntahan ko si Eileen upang makausap ng masinsinan sana pero kaagad niya akong tinapat. Kalimutan mo na ang lahat tungkol sa atin, Emilio. May iba na akong mahal. Sana mapatawad mo ako. Pero okay lang kung hindi mo ako mapatawad dahil deserve ko naman ang kasuklaman mo. Hindi na rin ako magtatagal dito. Pagdating na Ate Basang, sasama na ako sa kanya pabalik ng Australia at doon na ako titira. O diba mali si Elio? Sabi niya baka daw 2 years matapos kaming makasal ni Eileen, sa barkada na daw ulit ako liligaya. Mali dahil ang nangyari 8 months bago sana ang kasal namin ay buo na ulit ang tropa. Tropang hindi nang iwan sa akin dahil kahit sa mga sandaling gusto kong mapag-isa, dahil nga ginulo ni Eileen ang mundo ko, bigla pa ring may 1 o 2 barkada na bubulaga sa akin at kahit ayaw ko ay hihilain ako para lang sumama sa kanila sa tambayan. Huwag kang mag-iisip at lalong huwag kang babalik sa mga sandaling matamis pa ang samahan niyo ni Eileen dahil wala kang mapapala kundi sama ng loob. Sigaw-sigaw ni Kuya Arwan habang hila-hila nila ako ni Jeric patungong tambayan. May isang araw pa noon na napikon ako sa kanila dahil gusto ko talagang mapag-isa. Ang totoo, nahihiya ako noon sa mga tao, maging sa mga kaibigan ko na napabayaan ko nga nung nauto ako sa pag-iibigan namin ni Eileen. Nung araw na yon ay nagpasya akong pumunta mag-isa sa tambayan namin sa gubat sa tabi ng sapa na noon ay napakadalang na naming mapuntahan dahil malayo nga. Yung tambayan namin na ginawan pa namin ng upuang semento at inukit ang mga palayaw namin doon. Nagpunta ako doon para mapag-isa. Wala akong dalang pagkain o inumin dahil inisip kong baka pag nakita nila akong may bitbit, susunod sila. Nagbulsa lang ako noon ng pocket size na English-Tagalog dictionary at maliit na Bible na ibinigay lang sa akin ng isang Mormon. Nagkasya ang 2 maliliit na libreng yun sa bulsa ng short ko kaya ang itsura ko noon ay parang kukuha lang ako ng isinuga kong kalabaw sa paanan ng bundok. Totoong nakasuga ang kalabaw ng tatay ko doon pero nilagpasan ko ang kalabaw at tumuloy ako sa gubat paakyat. Pero nasa kalagitnaan pa lang ako ng paglalakad ay naulinigan ko na ang tawanan ng 3 gunggong. Sa inis ko doon, Kuya Bono, sumigaw ako. Ilocano po ang aming salita pero itatagalog ko na lang para maintindihan ng iba yung umeko kong sigaw noon sa kagubatan. Utang ina ninyong 3! Bakit ba bobobo nyo? Gusto ko ba mag-isa, sabi ko, bakit hindi nyo gets tangina ninyo? Sumagot ng sigaw si Jeric.
Putang ina mo din, gago ka pa. Kahit mamatay ka pa, nasa tabi mo pa rin kami, gago. Sasagot pa sana ako pero nakasabad na si Kuya Arwan ng mas malakas na sigaw. Tanggapin mo na lang tanga na iniwan ka ni Eileen pero kami gago. Hindi ka namin iiwan kahit anong mangyari, tang ina mo. Bumuntot lang sila sa akin. Hindi sila lumalapit dahil humawak ako noon ng isang pirasong sanga na winawasiwas ko sa dadaanan ko. Baka akala nila ay hahambalusin ko sila kapag lumapit sila sa akin. Natigilan lang ako nung makarating kami sa aming tambayan dahil sa ibabaw ng sinemento naming upuan ay may mga gamit ng lalaki. Kulay brown na sombrero, yung kagaya ng sombrero ni Indiana Jones. May jacket din na leather at maong na pantalon. Nung matigilan ako, nakalapit na sa akin ang tatlo at doon din nakatingin sa mga gamit sa ibabaw ng upuan ng sinemento namin. Ay, kanino yan? Tanong ni Elio. Nandito yata si Indiana Jones. Nakangiting sagot ni J-Rick na siyang kasama kong nanood ng pelikulang yun noon. Kaya lang sabay-sabay kaming napalingon sa sapa noong lumitaw ang isang babae mula sa tubig, hubot-hubad. Nagulat din ito nung makita kami at muling inilubog ang hubad na katawan sa tubig ng sapa. Takip ng dalawang palad ang malulusog na dibdib. Ulo lang niya ang hindi nakalubog at ang sabi niya, "Hi, can you please turn around?" Nagkatinginan kaming tatlo dahil English ang kanyang salita. "Ay, si Marilyn yan," usal ni J-Rick. "Totoo pala, dumating sila nung isang araw." Dugtong pa niya. Sino bang makakalimot kay Marilyn? Hindi ako dahil siya ang kauna-unahang tao sa mundo na nagsabing pangit ako. Mommy, I don't like him. He's ugly. Noong sandaling yun, Kuya Bon, ay pinagbigyan namin si Marilyn. Tumalikod nga kami nung umahon siya sa sapa upang isuot ang mga damit niya. Pero si J-Rick habang nakatalikod kami ay bumubulong siya. Nai-imagine ko, naglalakad siya ng hubot-hubad. Ang kapal ng bulbul niya at umaalog-alog ang mga papaya niya. Gago, marinig ka. Sawata sa kanya ni Kuya Arwan. Sumango kayon. Narinig namin sabi ni Marilyn. Nagkatinginan pa kaming apat dahil Ilocano yon, ang ibig sabihin ay humarap na kayo. Nakadamit na siya nang humarap kami. Nakangiti, nakatayo hawak ang kanyang sombrero. Chubby na siya at syempre gaya namin ni Elio ay 25 na rin siya noon kasi nga magkakaklase kami. Dati nung grade 3. Umasidig kayo dito atag istorya tayo. Nakangiti pang sabi niya. Lumapit daw kami para makapagkwentuhan kami. Hindi siya kilala ni Kuya Arwan pero kaming tatlo, J-Rick at lalong sa Elio ay natatandaan niya. Marunong ka na palang mag-Ilocano ah. Bukad ni J-Rick noong kalapit na kami sa kanya. Siyempre, inaral ko bago ako mag-decide na umuwi dito. Bakit ka umuwi? Di ba yung mami mo ayaw na rang umuwi dito? Siya lang nga kasi manhid siya. Ako, sawa na ako sa buhay doon. Hi Emilio, kumusta ka na? Natatandaan mo pa ako, di ba? Sa akin na siya noon nakatingin kaya sure ako na ako at hindi si Elio ang kausap niya. Eto, broken hearted at syempre, makakalimutan ba naman kita, ikaw ang kauna-unahang sumampal sa akin ng katotohanan ng pangit ako. Tumawa siya bigla. Grabe ka naman magtagalog, Emilio. Para akong nagbasa ng script sa chatro ha. Pero sige, sorry na. Natatandaan ko yon kasi nabalikan ko yung mga lumang video sa camcorder ni Mami nung grade 3 tayo. Nung Christmas party natin. Ang lakas ng boses ko noon and I know I hurt your feelings pero Emilio naman, bata pa tayo noon. But still, I'd like to apologize to you ng face to face so look at me. Look in my eyes para makita mo na seryoso ako.
Emilio, I'm very sorry. Tumitig nga ako sa mga mata niya pero hindi ko natagalan. Hinawakan ni Elio ang mukha ko at binalik sa titigan namin ni Marilyn. Actually, pareho tayong broken-hearted, Emilio. Kung gusto mo, tulungan natin ang isa't isa. Noon ay seryoso na si Marilyn pero bago pa ako makasagot ay nakasabad na si Kuya Arwan. Mawalang galang na lang, magandang binibini pero mahal na mahal namin ang kaibigan naming ito na kasalukuyan ngang dumadaan sa kapighatian. Sa minumungkahi mong maggamutan kayo, baka mahulog lang siya sa'yo at masasaktan lang ulit siya. Delikado yun. Hindi kami makapayag na muli lang masaktan ang kaibigan naming ito. Tila aktor sa teatro namang sabi ni Kuya Arwan. Lahat kami noon ay nakangiti, maging si Marilyn na nagsabing, sige, babaguhin ko ang tanong para sa'yo, Emilio. Nais mo na bang mag-asawa? Kung oo, baka gusto mo akong pakasalan. Nagkatinginan kaming apat pero lahat kami ay nakangiti. Si Jeric ang unang pumutak. Di pa nga kayo nagliligawan kasalagad. Look, lumaki ako sa UK. Hindi uso ang ligawan. Mabilis na sagot ni Marilyn. Pero gusto mo ba talaga si si Emilio? Tanong ulit ni Jeric. Eto, hindi na to biro ha. Gusto ko mag-asawa ng taga dito kasi gusto ko nang tumira dito forever. Kahit sino, basta mabait, masipag at marespeto. Kung ayaw ni Emilio sa akin, magpapahanap ako sa lolo ko. Gusto niya. Sabad ni Kuya Arwan. Napatitig ako sa mukha ni Kuya Arwan. Pinandilatan niya ako bago sinabing, gusto mo babae na nga lumalapit Huwag ka nang choosy. Tandaan mo, pangit ka. Nakakamiss ng sobra ang tatlo kong best friends, Kuya Bono. Magpipitong taon ko na kasi silang hindi nakakasama ng personal. Nakaka-chat ko sila, nakaka-video call pero iba pa rin talaga yung magkakasama kaming apat, umiinom sa aming tambayan. Ikinasal kami ni Mylene o Marilyn noong October 2018. Nabago naman ang isip niyang mag-for good na siya dyan kasi biglang dumating ang bunsong anak ng lolo niya galing naman ng New Zealand at naghari-harian sa mga properties ng lolo niya. In short, walang namana si Marilyn sa properties ng lolo niya. Inaya niya ako dito sa UK para magtrabaho muna, mag-ipon para makabili kami ng lupa dyan, makapagpatayo ng sarili naming bahay, makapagpatayo ng piggery at poultry farm na pangarap namin. Sa ngayon ay alam kong sobra na ang aming ipon. Napagpatayuan ko na nga ang nanay at tatay ko ng magandang bahay at may negosyo na rin ang bunsong kapatid ko na siyang pinagkukunan ni nanay ng pang-allowance nila. Wala pa lang kasing makakapalit kay Marilyn sa pwesto niya sa kumpanya nila kaya hindi pa siya pinapakawalan. Hindi kasi niya makukuha ang mga benefits niya kapag hindi siya sumang-ayon sa kontrata na dapat aalis lang siya kapag may kapalit na siyang siya mismo ang nag-train. May tinitrain na siya sa ngayon kaya baka December 2025 ay nakauwi na kami dyan at tutuparin na namin ang pangarap naming simpleng buhay with simple but happy people. May isa na rin kaming anak ni Marilyn, Kuya Bono, and thanks God, hindi masyadong nagmana sa mukha ko ang bata. Mas marami siyang nakuha sa mami niya. Babae pa naman kaya't pasalamat talaga ako dahil maganda siya. At si Marilyn, Kuya Bono, believe ako sa kanya kasi inaral lang niya akong mahalin. Nagpakasal kami, nagsama na wala ni minsan siyang sinabi na mahal niya ako. Ni minsan na hindi ko siya narinig noon na mag-I love you sa akin. Siya yung tipong nagdesisyon lang at pinanindigan.
Pero inamin niya sa akin nung una pa lang na hindi siya attracted sa akin. Wala siyang special feeling sa akin. Pero siniguro niya na kung magiging mabuti akong partner ay matututunan niya akong mahalin. Wala naman akong binago sa sarili ko, lalo na sa ugali ko, at hindi matagal, Kuya Bono. Actually, 2 buwan lang yata bago ko narinig sa kanya ang sincere na salitang, "Em, I love you." Ako naman, Kuya Bono, sa gubat pa lang noon, na-inlove na ako kay Marilyn, pero syempre, suntok sa buwan na maging kami kasi si Aileen nga na hindi maganda, pinagpalit pa ako, si Marilyn pa kaya na bukod sa maganda ay professional pa at foreigner pa ang ama. Pero nangyari naman, Kuya Bono, at naniniwala talaga ako na siya ang bigay ni Lord sa akin kasi mahal na mahal niya na ako ngayon. Ramdam ko yon sa bawat kilos at galaw niya, maging sa simpleng sulyap niya sa akin. Lynn nga pala ang palayaw niya dito. At ako naman, para lang maging possessive ako sa kanya, ay nilagyan ko ng May, kaya ang tawag ko sa kanya ay Maylin. Ako lang naman ang tumatawag sa kanya ng ganon. Anyway, si Aileen naman, bago pa kami magpunta dito sa UK ay nandyan na ulit siya sa Cagayan. Nakapag-asawa daw siya ng tricycle driver sa Tugigaraw at may business siyang ukay-ukay. Hindi sila nagkatuluyan ng Australian na inireto sa kanya ni Ate Basang. Nagkaanak sila pero hindi rin naiuwi ni Aileen yung bata. Naiwan ito sa pamilya ng lalaki. Bago daw nakilala ni Aileen yung asawa niya ngayon ay nakipag-live-in pa siya sa isang medical representative, pero hindi rin sila nagtagal. Friends kami ni Aileen sa Facebook, Kuya Bono, kaya alam ko ang kwento niya at sa totoo lang pumayag siyang maisali ang totoong ganap niya sa kwento kong ito. Sabi pa niya, may listener man lang daw na matuto sa naging karanasan niya. She said, masaya daw siya sa nangyari sa buhay ko. Buti pa daw ako, sinuwerte daw talaga. Ang sabi ko naman sa kanya sa paraang pabiro, naging mabait lang sa akin si Lord, Aileen, kasi wala akong sinaktang tao. Sa totoo lang, Kuya Bono, kaya kong gawing mas mahaba pa sana ang kwentong ito dahil ang dami kong extra time dito sa isang trabaho ko. 2 ang trabaho ko, Kuya Bono. Yung isa 5 hours a day sa tindahan ng garden soil o yung lupa na ginagamit sa garden at sa mga paso ng alaman. Itong isa naman, nagbabantay lang ako ng matanda at mga alaga nilang aso. Hindi ako caregiver. May caregiver talaga dito na Indian. Siya ang nag-aalaga sa matanda at ako'y parang gwardiya lang nila. Ako din ang nagpapakain at nagpapaligo sa mga aso pero every 2 weeks ko lang naman sila pinaliliguan. Bawal namang matulog kahit walang ginagawa kaya pa-cellphone lang ako, makikinig sa mga kwentong binabasa mo at sa Facebook hanggang sa heto na nga. Naisipan ko na rin isulat at ibahagi itong kwento ng buhay at pag-ibig ko kasabay ng pag-asang sana ay mapabilang din sa mga kwentong nakapwesto na sa alinmang channel mo. Umaasa at nagpapasalamat, M. Milio. Kabang na Emilio, maraming salamat. Pasensya ka na ha kung medyo tinanggal natin yung ibang bahagi sapagkat masyado nang mahaba at hindi talaga maintindihan ng iba. But I am so sure na yung naging outcome ng ginawa nating pag-i-edit sa kwento mo ay malinaw naman at walang kulang. Okay? Maraming salamat sa pangunawa and of course, congratulations sa magandang buhay na kinahantungan mo. Sana ay magtagal yan and I believe magtatagal yan kasi ginamit talaga yung utak eh. Yun ang gusto ko sa ibang kultura, hindi ba? Pinagdedesisyonan lang ang relasyon, hindi masyadong pinapairal yung love.
na siyang nakasanayan natin. Importante yung damdamin. Sa kanila, magpakabuti ka lang. Yun yung condition sa'yo, di ba? Magpakabuti ka lang na partner, matututunan din kitang maalin. Which is right. Kasi kung minsan yung basihan natin ng pag-ibig ay itsura muna, hindi ba? Yung appeal, yung dating. Yan ay kumukupas, hindi ba? And congratulations din sapagkat natumpungan mo o nasumpungan mo ang isang kagaya ni Marilyn. Oo nga pala, since bata pa kayo ay magkakilala na kayo, ka-classmate mo, and then, it's a beautiful love story nga pala, naalala ko. Thank you so much again, very inspiring, and please sa mga nawawalan na ng pag-asa na magkaroon pa ng jowa dahil hindi kagandahan o hindi kagwapuhan, panitilihin lang ang magandang ugali. At yung huling linya, minahal lang ako ng Diyos. Bless lang ako ni Lord kasi wala akong sinaktang tao. Napakaganda niyan. Congratulations and God bless you and your family. Kaabang na Emilio. At ngayon sa ating mga shoutout, mula sa post natin sa Facebook, si May Galarce. Pa-shoutout ko Bono, sabi ni May Galarce. And Jam Malanabangers here in Fanling, Hong Kong from Solana, Cagayan. Pa-shoutout ko Bono. Birthday ko po June 17. Maraming salamat and more power. Advance happy birthday to you, Jam Malana, on the 17th. And Maricel G. Mesana. Pa-shoutout ko Bono. Thanks and God bless you too. Rodaline Vuelta Valencio. I've been listening here kay Bono, pa-shoutout here in Hong Kong. Shout out to you, Rodaline. Rumbawa Bunuen Jackie Rui. Shout out to you. Ernalyn Ballestero Soriano. Shout out to you. Alian De La Cruz. Pa-shoutout sa asawa ko, Clarice Magpantay ng Bacoor, Cavite. I love you, wifey ko. Mahal na mahal kita. From Alian. Sheila says, listening here in Singapore, Kuya Bono. Shoutout sa mga taga-Magapit, lalo Cagayan. It's me, Sheila Valencia. God bless you too. Joe Gumaro, salamat Kuya Bono. May abangan na naman. Pa-shoutout po sa mga team Amag dito sa Santa Maria, Isabela. And Daniel ZKI. Yung story ko, idol, pakiayos na. Ayun, sa Mabasind, lagi kami nag-check sapagkat kailangan namin ng magandang story ngayong buwan ng June. Siyang, pasyad ko Bono, solid bangers mo ako. Sana maayos pa ang buhay ko, ang matupad ng mga pangarap ko. Magbabahagi din ako ng aking kwento dito sa page mo. Siyang. Kahit hindi maganda yung ending, basta kapupulutan ng aral. Maganda, kagaya nung part 1 ng kwento ni Cordy. Di ba kawawa siya sa last part? Ang layunin niya ay matuto o maging aral ang kanyang kwento sa mga tagapakinig. So hindi kailangang lumuha kami sa saya sapagkat nagtagumpay ka at very perfect ang buhay mo. Hindi kailangan ganon, okay? So sa mga nagtatanong kung tama bang i-share niya na ang kaniyang kwento, wala namang magandang ending, huwag po kayong papipigil. Ituloy lang yan as long as meron namang saysay, substance at aral, inspirasyon na makukuha. Okay? JB De Vera, let's grow together. And Sherwin Aquino Samandre, pa-shout out nga Kuya Bono, kaming nagko-construction dito sa Baguio at sa asawa ko sa Nueva Vizcaya na si Rochelle Samandre. Salamat sa mga kwentong binabasa, nakakatanggal sa pagod maghapon. Salamat ang marami Kuya. Ito ang gusto ko kay Sherwin Aquino Samandre, yung nagiging nagkakaroon ng saysay yung ating programa. Thank you. Maylin Contapay Zinampan, shout out to you. Lilibet Balinsat Sabado, shout out to you and to your family. At abang-abang mga kahugot, sabi nung hindi ko mabasa ang pangalan. Clarence Kumaid Ngateb, pasyari ko po from Barlig Mountain Province. May mga silent listener ka po dito, pashout lang po sa kanila. Shout out sa mga silent listeners natin dyan sa Barlig Mountain Province. Thanks a lot, Clarence. Lee de los Santos Langkita. Shout out kay Bono, Lee Juliet de los Santos Langkita ng Tumawini, Isabela. Always listening here in Jeddah, Saudi Arabia.
Kumusta na yung pinakamataas na building na ginagawa dyan sa Jeddah? Wala na akong update eh. Yvonne, always sa bangers po. Maraming salamat, Yvonne. Maynard Castro, shout ko, Bono, dito lang ako, nakarelax sa pakikinig sa programa mo. Dalawa kami ni Mrs. na adik sa programa mo, lagi din po siyang nagpapa-shoutout. Siya po si Melanie Castro. Shoutout sa inyo, Melanie and Maynard. Uy, parehas na M. Dang Balubar, pa-shoutout here in Hong Kong. Kuya Bono, always a banger here. I like the caption, relate na relate kaming hindi swerte. Tayo nga. Papa Bono, sana kwento mo din ang napakinggan namin. Phrase Q Bonilla. Ann Ignacio, shoutout na lang po ako, Kuya Bono. No problem, Ann of Sampaloc, Cabanatuan, Isabela. Susan Aquino Gallego Viernes, your Kuya Bono, shoutout from Shatin, Hong Kong. God bless you always, Kuya. Thank you, Susan. Abangan ko po ito talaga. Sabi namin si Rio. Kagaya natin sa mga itsura, hindi kayong lahat selective us. Pero maganda yung kinalandingan ng buhay niya, di ba? Congrats again, Emil. Nabitin lang ako, hindi ka na kasi nagre-reply eh. Na-curious ako kay J-Rick kung kumusta na siya. Hindi ka na nagkaroon ng update. Levelin, thank you, Kuya Bono, sa bagong upload. May papakinggan na naman habang nagkukuskus. Always a banger here in Hong Kong. Pa-shoutout po kay J.R. Hernandez ng Hitachi, Japan from Levelin. And Chris Joy Dulnuan Pinkihan. May abangan na naman. Shoutout na rin from Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Namimiss ko na magmotor dyan hanggang Santa Fe. Matagal-tagal na rin, 20 years na. Kayat Rendon Julina de Guzman, shoutout kay Bono sa Kayat family. Dito ay Paracelis Mountain Province. Adik na adik po ako sa mga kwento nyo. God bless you too, Kayat Rendon Julina de Guzman. Thank you. Elmar Tamang, always banger here in Rick Welding Shop, Tumawini. God bless everyone. More power to your program. Salamat, Elmer. And Yang, hello kay Bono, listening here in Ramon, Isabela. Shoutout man kuya tay ading ko nga Princess May Lamina. Sadyay Santo Niño, Tagig, Kentay manong ko nga Rolly Lamina. Thank you and more power from Yang. Nagsingpit kamit nga adingin. Edin Batang Imapile. Ngex, nakakaintriga po yan kuya. Yan, Edin. Yun, sana solve ka sa ating kwento today. Angela Pahila Ligaya, pa-shout ko Bono, always a banger here in Jumeirah Village, Triangle, Dubai. Thank you, Angela. And Melski Salvador, parang bagong pangalan to Shout out ko Bono, watching here in Macau. Lagi ko po inaabangan upload mo. Shout din sa mga taga Cagayan, lalo na sa Gadu Solana. Salamat, Melski Salvador. Len Soriano Ligutan, salamat kay Bono, may papakinggan na naman. Bayputi Buayan II, pa-shout kay Bono from Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Thanks a lot, Bayputi Buayan II. Carol Tumpalan Batugal, hello kay Bono, abangan po namin itong bagong kwento na babasahin mo. Parang kaabang-abang na naman po ito kuya. Ako po hindi sinuwerte sa love life, sobrang napakaswerte naman ako sa uniko iho ko. Yes, I know that. And again, congratulations, Carol. Wow, may bago. Shoutout po lagi kaming abangar ni Habi from Montalban, Rizal. God bless po. Mula kay Melanie Castro. Ayun, yung Mrs. ni Maynard. Marjorie Rivera Moniz. Pa-shoutout kay Bono. Number 1 talaga tagapinig mo from Montalban. Thank you. Jack Cosipag of Singapore, shout out to you. Ella Reyes Corcuera, shout out sa mga mayaman kong friends, Moises de la Cruz ng South Korea at Ella C. Badang ng Thailand. Mga avid listeners mo kami kuya, Gyaman. Wow. Si Ma'am Ella Reyes Corcuera. Mero Jewel, shout out to you. Iya Chubbs o Cubs, shout out to people listening here in Hong Kong from Delphin Albano, Isabela. Jen Baruga Mangulad, salamat kay Bono for shoutout please. Amangan ko po yan. Thank you. Jaisel Joy Duldulao, may bagong papakinggan na naman. Always a banger here in Chuen Wan. Hong Kong din siguro ito. Thank you. Shoutout kay Bono from Cabecera 23 City of Ilagan City.
City of Ilagan, Isabela. Shay o Shaila. Merz Kapila Abad. I will listen to hear Kuya Bono pa shout out dito sa Kawayan City, Isabela. Thank you. Sunny Ramento, may papakinggan na naman habang naglalaba. Shout out Kuya Bono from Santiago City. Shout out to you, Sunny Ramento. Gurbak Ubuan Baluwang. Wow, salamat Kuya Bono at daman inabangan mi. Pa-shout Kuya, abangers mo ditoy. Singapore nga taga San Pedro, Rizal, Kalinga. Shout out to you, Gurbak Ubuan Baluwang. And Raymond Kadaba, gyaman Kuya Bono, tibarong nga istorya, pa-shout Kuya, and God bless you too, Raymond Kadaba. Kagaya ko ito na tamad magpalit ng profile picture. Si Raymond, matagal ko nang namumukhaan to eh. Vicky M. Batarina, hello Kuya Bono, pa-shout out sa Bangri in Taiko, Hong Kong. God bless po mo power sa channel mo. Thank you Vicky. JR Aranda, shout out to you dyan sa Mindanao, Davao del Norte. Shout out to you. Angela May Regoniel, pa-shout Kuya Bono sa Regoniel and Fernandez family listening here in Mountain Province. Mia RB Ola, thanks Kuya Bono sa new upload at damin dangig ko habang nagtatrabaho dagiti padak nga kunyang dito'y Hong Kong. Sabi ni Mia RB Olao. Anna Jo, shoutout dito sa Chile. Listener niyo po ako. Thank you. Anna Jo. Tyron G. Wow, aabangan na naman. Pa-shoutout Kuya Bono. Lagi nakikinig dito sa Qatar habang nag-work from Nueva Vizcaya po Kuya Bono. Thank you and God bless you too. And Josie Aniban Palasi. Shoutout po sa lahat ng listener mo dito sa Amoeg, Baguio, Nueva Vizcaya. Princess de Baguio, thank you sa bagong story. God bless you too. Eugene Rosales, pa-shoutout sa story ni Emilio. No problem, Eugene. Wow, nabasa natin lahat yung 69 comments. Thank you so much. Kaya lang, 15 minutes yung ating basahan ng shoutout. So, mga kabang, maraming salamat muli sa paglalaan ng oras sa ating programa. At sa'yo, Emilio, maraming salamat. Stay healthy, kaabang stay safe, and may God bless us all.